Hi mga mamin sir, Architect at your service again. Pag-usapan naman po natin ngayon ang tungkol sa firewalls ng mga bahay po natin. Dapat o allowed bang may butas o bintana na ilagay dito? So ayun nga po mga mamin sir, kalimutan pinagmumulan ng hindi pagkakaunawaan ng mga kapitbahay ang tungkol sa firewalls ng kani-kanilang bahay. Lalo na po ang mga nakatira sa mga subdivision na row houses o firewall lang pagitan nila sa isa't isa. Ano nga po bang sinasabi ng National Building Code at Fire Code sa usaping ito? At ito nga po ang ilan sa nakita ko, tara po at ating alamin. So, dito pa lang po sa sinasabi ng Fire Code, ng firewall from name itself na itong wall na po na ito ay pang-prevent na kumalat yung apoy at dapat matibay na may 4R rating resistance. Kaya ang ginagamit po talaga dito ay mga reinforced concrete kasi malakas po ito laban sa apoy para magkaroon ng time to react ang mga tao sa paligid at hindi po basta kakalat bigla-biglang apoy at sure po kayo sa tibay dahil gawa sa bakal at buhos. Sabi naman po ng National Building Code na opening shall be sealed completely. And ito po yung example ng figure from the book. May mga minimum extensions po ang firewalls natin. 400 mm from above the roof, 600 mm from outermost edges, and 300 mm under eaves po. Architect, bakit kailangan pa pong may mga extensions ang firewalls? Mga ma'am and sir, nilagay po ito para wala lang. Hindi, joke lang po. Ang main purpose po nito, if example po nagkasunog sa katabi nyong bahay, alam naman po natin ang apoy parang kamay na nag-i-stretch yan. And yung mga extensions sa firewall nyo ay yan ang magsisilbi para i-block ang apoy para madampian ang main house nyo. Lalo na kung may mga light materials na nakakabit sa bahay nyo na pwedeng pagsimulan kaagad ng maliit na apoy sa part nyo na pwedeng ikadamay ng bahay nyo. So architect, pwede ba talagang maglagay ng opening o window sa firewall? Ang sagot po, hindi po. Dahil nga po sa purpose niya na pang-prevent ng apoy, dapat po completely sealed o wala siyang opening na pwedeng daanan ng apoy. Architect, 3 floors naman po yung bahay ko. Tapos bungalow lang yung katabi ko at may nakikita po akong mga ganun na may bintana sa firewall kasi mas matataas sila. Mga ma'am and sir, sa ngayon po kasi masasabi nating okay lang yung ginawa nila. Pero what if dumating yung time na yung kapitbahay nyo ay na-bless at pina-extend nila yung bahay nila from bungalow to 3rd floor din po. Ang worst case scenario ay matatakpan po ang mga existing na bintana nyo or openings. And ang mas masaklap po nito, paano kung yun lang ang bintana nyo sa kwartong yun na matatakpan eventually? So yung room nyo po wala ng natural light and ventilation. Architect, magrereklamo po ako sa barangay na ako pong una nagpagawa ng bahay at dapat pong i-consider nila yung bintana ko sa firewall. Mga ma'am and sir, kahit po ilaban nyo sa barangay yan, tapos wala po kayong maipakitang approved building permit sa ginawa nyo at kahit kayo pa ang nauna, kayo pa din po ang talo. Lalong-lalo na po kung may building permit yung katabi nyong bahay upon construction. Kasi po legality wise, wala po kayong laban at baka masilip pa po ang bahay nyo mismo kung dumaan ba kayo sa tamang proseso na may building permit or illegal ang pag-construct sa bahay nyo. Kasi bakit magre-recommend ang architect nyo at i-approve sa Office of Building Officials ang ganong design na may bintana sa firewall na sinasabi naman ni National Building Code at ni Fire Code na dapat completely sealed siya. So ang advice ko po, kung hindi nyo maiwasan maglagay ng bintana sa mga side ng property nyo, maglagay kayo at least 1 meter from your side property line. Pero again, ang building official pa din pong mag-approve kung okay sa kanilang 1 meter setback sa sides para po magbintana kayo. Dahil sa pagkakatanda ko po, 1 meter ang minimum distance sa wall para kahit papano magkasilbi yung opening o bintana nyo. So, malinaw po mga ma'am and sir na hindi po allowed ang openings at bintana sa firewalls, lalo na for residential. Pero to be sure po, kuha po kayo ng professionals para sa design ng bahay nyo and apply for building permit dahil sila po ang final approving body kung pwede yung ganong design nyo sa lote nyo at kung anuman pong mangyari kahit may magreklamo pong kapitbahay nyo, may peace of mind kayo dahil dumaan po kayo sa legality at may pinanghahawakan kayong dokumento
na dumaan kayo sa tamang proseso. So muli po mga ma'am and sir, kung nagustuhan niyo po ang video at may natutunan po kayo kahit konti, mag-request lang po ako na pakisubscribe ng channel at palike ng video, at pwede din po mag-comment for questions and request topics sa mga susunod pong mga vlog. So again po, I'm Arky Tinto at your service. Kita-kits po ulit sa susunod na video. Paalam!